Inilublob ni Zhang Yi ang kanyang mga daliri sa tsaa at isinulat ang salitang sipito sa coffee table. Ayon sa kasunduan, dapat kong ibigay sa iyo ang kalahati ng bahagi na 5%. Ngayon ay tataas ko ito sa 7%. Ang dagdag na 2% na ito ay sapat para sa iyo upang lubos na mapabuti ang iyong pagiging produktibo. Ang mga ugat ng Yuanxi sa ilalim ng Qinling Mountains ay may malaking nilalaman. Kahit na ito ay 2% lamang, ito ay sapat na upang suportahan ang operasyon ng buong Blizzard City sa loob ng mga dekada. Ang kailangan lang ay ilang mga thermal weapon na gawa sa mga pangunahing materyales. Tuwang-tuwa si Zhu Zeng. Ang mga armas ay talagang walang halaga sa kanila. Mayroon lamang Zhang Yi. Upang makitungo sa mga estranghero tulad ni Li Qianggong, kailangan niya ng malaking bilang ng mga armas upang magamit ang napakamahal na kasanayan, hari ng digmaan. Kaya kailangan niya ng maraming armas. Agad namang nag-hit ang dalawa at walang naging problema sa deal. Gayunpaman, hindi pa nasisiyahan si Zhu Zeng. Laging sinasamantala ng mga tao ang iba. Pinunasan ni Zhu Zeng ang kanyang mga kamay. Masarap talagang magbigay ng 2%, ngunit mayroon kang higit sa porsyento ng yuan or sa iyong kamay, hindi mo magagamit ang lahat ng ito, tama? Paano kung ipagpalit natin ang higit pang mga bagay? Malalim na umiti si Zhang Yi at sinabi kay Zhu Zeng, huwag maging gahaman. Ang negosyo natin ay hindi isang beses na deal. Kung mayroon kang magagandang bagay sa hinaharap, maaari tayong magpatuloy sa pangangalakal. At talagang kapaki-pakinabang sa akin ang mga yuan oras na yon. Walang sinabi si Zhang Yi sa kamatayan. Nangako rin siyang magbibigay ng 5% sa Deng's Technology, kasama ang 7% kay Zhu Zeng, at mayroon pa rin siyang 18% ng Yuanxi Mineral Vein. Gaya ng sinabi ni Zhu Zeng, hindi mauubos ni Zhang Yi ang lahat ng enerhiyang ito kahit na mag-install siya ng central air conditioning para sa buong Tianhai City. Ngunit nakasanayan na ni Zhang Yi ang pag-imbak ng mga supply kung sakaling may mga emerhensya. Bukod dito, ang mecha na gustong itayo ni Lukeran ay mayroon ding napakalaking pangangailangan para sa enerhiya. Si Zhu Zeng ay masipag sa trabaho, ngunit si Zhang Yi ay hindi bumitaw, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Zhang Yi si Zhu Zeng na tandaan na maghanda ng ilang lakas tao. Pagdating ng oras na magmimina sa Qinling Mountains, kakailanganin nilang magbigay ng sarili nilang tauhan. Tumango si Zhu Zeng, madaling hawakan ito. Wala pa ring kakulangan ng lakas tao sa Blizzard City. Ngunit paano ang iyong panig ng Tianhai City? Sinabi ni Zhang Yi, magpadala ka lang ng ilang tao, ngunit hindi namin kayang bayaran ang mga minero. Mas mabuting pumunta ka rito. Well, lahat ng bagay na ito ay nasa akin. Sa oras na ito, gustong-gusto niyang bumalik dahil sa kanyang magkaibang espasyo, mayroong isang bagay na higit na pinapahalagahan niya. Iyon ang purple na kristal na nakuha mula sa Purple Pyramid sa misteryosong mundo. Para naman sa pamilya Deng, hindi pumunta si Zhang Yi para kumustahin. Sa halip, nakipagkasundo siya kay Deng Yuanbo ng pribado. Matapos maihatid ang Yuan Stone Veins, magagamit ni Zhang Yi ang kanyang space ability para tahimik na ipadala ang ilan sa mga ito sa kanila. Lumabas sina Zhang Yi at Zhu Zeng sa lounge sa likod. Pagkatapos ay nakita nila si Fatih Xu na hindi nakaupo sa hapagkainan, ngunit nakahanap ng isang liblib na sulok at tahimik na nakatingin sa bumabagsak na nyebe sa labas ng bintana. Paminsan-minsan, bumuntong hininga siya at may sinabi sa kanyang bibig, mula noong sinaunang panahon, ako ay puno ng pagsinta at puot, at ang puot na ito ay nananatili magpakailanman. Sa panahong ito, ipinahiwatig din ni Lan Xincheng kung gusto niyang pumunta sa ikalawang palapag upang magpahinga muna. Kamakailan, sinanay ng Blizzard City ang ilang mga bagong babae upang bumuo ng Blizzard City Song and Dance Troupe na maaaring gumanap para sa Fatih Xu. Ngunit si Fatih Xu ay umiling sa katahimikan at tumanggi. Nagulat pa ito kay Lan Xincheng. Hindi niya alam kung paano binago ng matabang lalaking ito ang kanyang kasarian. Alam ni Zhang Yi na hindi pa rin niya makakalimutan si Liang Yang sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang gamitin ang oras upang patayin ang mga emosyonal na isyu at walang ibang maaaring makisangkot. Pagkatapos kumain, nagpahayag si Zhang Yi na gusto niyang bumalik. Dinala ni Zhu Zeng ang isang tao at sinabi kay Zhang Yi, dahil nandito ka, alagaan natin ang isang bagay. Lumalabas na maraming tao sa paligid ni Zhang Yi ang lumahok sa opisyal na labanang ito.
Gayunpaman, si Liang Yu at ang iba pa ay walang opisyal na pangalan ng code na hindi nakakatulong sa mga aksyon sa hinaharap. Sa makatuwid, binalak ni Zhu Zeng na opisyal na irehistro sila sa rehistro at bigyan sila ng code name ng militar ng kaharian ng Huaxu. Ito ay maaaring ituring bilang isang establishmento. Patawang sabi ni Zhang Yi. Tinawagan niya si Liang Yu at ilang iba pa, pangunahin ang mga mandirigma na nangangailangan ng mga opisyal na pangalan ng code. Para naman kay Yang Xingxin at iba pa, lahat sila ay nakatago sa shadow space ng Jingwei at hindi muna sumali sa labanan, kaya hindi sila sabik sa tinatawag na code name. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga codename na mapagpipilian sa database. Pagkatapos gumawa ng pagpili ang lahat, sa wakas ay nakumpirma nila ang kanilang mga codename. Si Xu Chunli, na may codenamed Marshal Chanpeng, ay talagang naayon sa kanyang pangalan. Nang kumpirmahin niya ang codename na ito, mukhang nalilito pa rin si Fatih Xu, bumubulong ng kung ano sa kanyang bibig, ang damdamin ay napuno ng puot mula pa noong sinaunang panahon, at ang puot na ito ay nananatili magpakailanman. Gustong tumawa ng lahat nang makita nila ito. Si Yu Jiguang, na may codenamed Lu Wu, ay isang mythical beast na kasing lakas ng tigre sa sinaunang mitolohiya. Si Liang Yu, na may codenamed Nine Heavens Mysterious Lady, ay ang Valkyrie at ang diyosa ng digmaan sa sinaunang mitolohiya. Maging si Huahua ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga war zone dahil sa kanyang espesyal na pagganap sa larangan ng digmaan. Mayroon itong sariling mythical codename, Kyongki. Itinaas ito ni Zhang Yi at niting hinimas ang ulo nito. Sa sinaunang mitolohiya, kasama sa kanluraning kasamaan ang kaguluhan, Taoti, Kyongki at Taoti. Ang Kyongki at Chaos ay parehong Western evils, at ngayon ang mga codename ng isang tao at isang pusa ay mukhang perpektong tugma. Ang pangalang Taoti ay kay Lu Huang, ang kapitan ng Demon Squad. Yuzu lamang, ang codename na ito ay hindi pa ginagamit ng sinuman. Ang mga mandirigma ay may sariling mga pangalan ng code, at sila ay magiging opisyal na rehistradong tauhan sa hinaharap. Pagkatapos, pinangunahan ni Zhang Yi ang kanyang mga tao, tinanggihan si Zhu Zeng at ang iba pang mga pagtatangka na manatili, at umalis sa Blizzard City upang bumalik sa Tianhai City. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang Yi at ang iba pa sa Tianhai City. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nagtagal, ngunit ang lahat ay napakasaya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang misyon na ito ay medyo mapanganib, hindi ito masyadong malaki. Ang mga mandirigma ay nakaranas ng ilang karanasan at nakakuha ng isang bagay, habang ang mga hindi nakikipaglaban ay nakaranas ng magagandang tanawin ng hilaga at nasa masayang kalagayan. Pagbalik namin sa kanlungan, walang naglilinis sa labas ng pinto, at ang lalim ng nyebe ay higit sa 1 metro. Lumapit si Fatih Xu at ginamit ang kanyang snow-blowing na kakayahan upang tangayin ang makapal na nyebe sa paligid ng kanlungan na inilantad ang malaking parisukat sa harap ng pinto. Bumaba si Zhang Yi sa kotse, lumakad at binuksan ang pinto gamit ang triple insurance na iris, fingerprint at password. Pagkapasok ng lahat sa silid, tuwang-tuwa nilang itinapon sa lupa ang kanilang mabibigat na Amerikana, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanilang mga sarili sa sofa at makapal na kumot. Wow! Nakabalik din sa wakas. Pagkatapos maglakad-lakad, parang bahay pa rin. Komportable, sobrang komportable nitong sofa. Bumalik si Zhang Yi sa silid at nagpalit ng kaswal na damit, pagkatapos ay pumunta sa sala at tahimik na umupo sa sofa na nanonood ng A. Naturally, walang mga bagong programa sa A, ngunit mayroong isang malaking bilang ng mga nakaraang programa na nakaimbak sa electronic system na maaaring mapanood. To be honest, hinding-hindi ko na sila mapapanood sa buhay ko. Ngunit mas gusto ni Zhang Yi na manood ng ilang klasikong pelikula at drama sa A. Ang panonood sa kanila paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanila ng ibang lasa. Ang lahat ay nakahiga sa sofa sa pagkalito, at si Zhang Yi ay lumapit upang magbuhos ng isang tasa ng kape at milk tea. Nakaupo sa harap ng malalaking bintanang mula sahig hanggang kisam, sa labas ay ang umaalulong na hanging hilaga at bumabagsak na nyebe. Ang silid ay mainit at maaliwalas, at ang fireplace sa tabi ng dingding ay nasusunog sa nagliliyab na uling. Magkasama ang pamilya at mga kaibigan, tinatamasa ang paglilibang at init ng sandali. Ang pakiramdam na ito ay hindi masyadong masaya. Umuwi si Zhang Yi at ang iba pa at walang nagawa. Nagpahinga lang sila ng maluwag sa buong araw. Hanggang sa ikalawang araw lamang nagsimulang ipamahagi ni Zhang Yi ang mga resulta ng paglalakbay sa Qinling.
Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay, syempre, upang galugarin ang komposisyon ng mga lilang kristal na ibinalik ni Totoro. Kitang-kita sa sarili ang kahalagahan nito, ngunit nang ilabas ito ni Zhang Yi at tiningnan itong mabuti, wala siyang naramdamang kakaiba. Tila ito ay isang piraso ng kristal na walang mga katangian. Kung ito ay ilalagay sa isang tindahan ng handicraft, maaari itong ibenta sa halagang 1 o 200 yuan. Walang pagpipilian si Zhang Yi kundi ibigay ito kay Lu Keran at hilingin kay Lu Keran na tumulong sa pagsasaliksik kung ano yon. Kinuha ni Lu Keran ang lilang kristal at tiningnan ito ng matagal, ngunit hindi niya maisip kung bakit. Kaya't sinimulan niyang buhayin ang kanyang kakayahan sa Divine Machine Control at maingat na dinama ang panloob na istruktura nito. Pumikit siya at saglit lang ay nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Pagkatapos ay 2 linya ng malinaw na luha ang dumaloy mula sa magkabilang gilid ng kanyang nakapikit na mga mata na bumagsak sa lupa sa patak ng patak. Labis na nagulat si Zhang Yi, ngunit hindi naglakas loob na magsalita dahil sa takot na abalahin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Lu Keran ang kanyang mga mata. Sa mga oras na ito, medyo malabo ang kanyang mga mata, na para bang may pinagdaanan siyang parang panaginip na eksena. Pagkatapos ay maingat na nagtanong si Zhang Yi, "Keran, ano ang nangyayari sa'yo? Ano ang nahanap mo?" Unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Lu Keran, ngunit naroon pa rin ang pagkalito. Umiling siya, "Hindi ko alam, kaya lang nakaramdam ako ng sobrang komplikadong emosyon." Ang saya, galit, kalungkutan at saya ng mundo ay tila pinagsama sa isa, sa loob ng kakaibang kristal na ito. Si Zhang Yi ay ganap na hindi nakaimik. Mood. Hindi kaya ito ay isang memory crystal na ginagamit upang mangolekta ng mga damdamin ng mga tao? Pinunasan ni Lu Keran ang kanyang mga luha at pagkatapos ay seryosong sinabi, "Bukod sa mga ito, nararamdaman ko rin na naglalaman ito ng napakalakas at tumpak na kapangyarihan." Nakahinga ng maluwag si Zhang Yi, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kayamanan na pinagsikapan ng husto ng distrito ng Shenjing ay tiyak na hindi ganoon kadali." Inalog ni Lu Keran ang lilang kristal sa kanyang kamay. Napakalaki nito, kasing haba ng braso at mabigat ang bigat. "Kuya, ang panlabas na layer ay ang lalagyan. Dapat ay ang bagay na nagdadala ng panloob na enerhiya. Pagkatapos lamang nabuksan ito ay maaaring makuha ang kapangyarihan sa loob." Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba at tiningnan ito ng mabuti. "Ang ibig mong sabihin ay ginagamit ng mga taong ahas ang phalanx upang mangolekta ng kapangyarihan at pagkatapos ay gamitin ito upang mangolekta. Pero paano gamitin? Hindi ba pwedeng sirain muna? Masyadong delikado iyon." Binigyan ni Lu Keran si Zhang Yi ng determinadong tingin. "Kuya, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Gagawa ako ng paraan para mailabas ang enerhiya sa loob." Hindi alam ni Zhang Yi kung ano ang planong gawin ni Lu Keran. Gayunpaman, ang militar ay nakabuo na ng teknolohiya upang mag-imbak ng enerhiya at ang baril ni Zhang Yi ay may ganoong kagamitan. "Okay, pero baka delikado ang bagay na ito kaya tutulungan kita." Ayon sa pagtatantya ni Zhang Yi, ang enerhiyang nakapaloob dito ay tiyak na lubhang nakakatakot. Kung hindi sinasadyang sumabog dito, maaaring masira ang buong silungan. Siyempre natuwa si Lu Keran para tumulong si Zhang Yi. Sinabi ni Zhang Yi, "Pero gagawin natin ito mamaya. Asikasuhin muna natin ang ibang mga bagay." Maraming bakanteng bahay sa tabi ng studio ni Lu Keran. Sa mga karaniwang araw, ilan sa mga ito ay ginagamit bilang mga bodega upang imbak ang kanyang mga materyales. Binuksan ni Zhang Yi ang isang malaking silid at unang naglabas ng malaking halaga ng yuan mine. "I have collected a lot of yuan ore this time. You can study how to use this thing. In short, I will leave all the mechanical matters to you. You can take care of it, ni." Tumango si Lu Keran, madali itong hawakan. "Napag-aralan ko na ang mga fragment ng yuan stone noon at alam ko ang paraan ng pagkuha ng enerhiya mula sa kanila." Ngumiti si Zhang Yi at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, bumalik ka at dahan-dahang mag-aral. May ibibigay pa ako sa iyo." Dinala ni Zhang Yi si Lu Keran sa sala at tinawag ang lahat. Pagkatapos, binuksan niya ang alien space, inilabas ang katawan ng isang Earth centipede at itinapon ito sa lupa. Isa lang itong ground centipede na mahigit 5 metro ang haba, ngunit malaki pa rin ang epekto nito kapag inilagay sa sala. Sa oras na ito, ang lahat ay natatakot pa rin sa pangit na nilalang sa ilalim ng lupa.
Tinapik niyang siya ang kanyang matambok na dibdib at galit na sinabi, Zhang Yi, bakit mo inilabas ang bagay na ito? Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, magsaliksik ka para malaman kung nakakapagluto ng 2 ulam ang bagay na ito. Inilibot niyang siya ang kanyang mga mata at sinabing, masyadong matigas ang shell ng bagay na ito at hindi ito maarok ng mga bala. Paano mo ito makakain? Umupo si Zhang Yi sa sofa at nakangiting sinabi, hindi biro. Nilamon ng bagay na ito ang maraming ugat ng yuanxi. Iba ito sa mga tao at kayang lunukin muna ang mga katawan ng enerhiya. Sa totoo lang, may ideya ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naisip kaagad ng matalinong siyang Xingxin ang plano ni Zhang Yi. Kuya, gusto mo bang pakainin ang mga kulisap na ito? Para bang pag-aalaga ng baboy? Ang lahat ay nagpakita ng naguguluhang mga ekspresyon. Anong ginagawa mo sa ganito? Itinuro niyang Xingxin ang bangkay ng alupihan sa lupa. Para tayong kumakain ng karne ng tupa. Ang tupa ay kumakain ng damo at tayo ay kumakain ng tupa. Ngunit ang tao ay hindi maaaring ang unang kumain ng damo, kaya kailangan nating magdagdag ng isa pang layer sa food chain. Ang paglitaw ng mga tupa ay bumubuo sa butas na hindi maaaring ang tao ang unang makakain ng damo. Kung gusto ng mga dayuhan na dagdagan ang kanilang kapangyarihan, karaniwang kailangan nilang lamunin ang pinagmulan ng mga dayuhan o dayuhan na hayop. Gayunpaman, hindi sila direktang makakakuha ng kapangyarihan mula sa mga fossil fuel o pagkain. Sa puntong ito, dahan-dahang naintindihan ng lahat. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Zukir. Tumingin siya sa bangkay ng alupihan sa kanyang harapan at tuwang-tuwang sinab. Sa madaling salita, maaari nating pakainin ang alupihan sa lupa at palakasin ito. Pagkatapos ay anihin ang pinagmulan nito at palakasin ang ating sarili, di ba? Hanggat mayroon tayong sapat na yuan na mga bato, maaari nating patuloy na anihin ang pinagmulan ng alupihan sa lupa. Kahit nagsimulang manginig ang boses niya sa excitement. Maaari mo ring linangin ang isang malakas na hukbong dayuhan. Ngumiti si Zhang Yi at tumango. Pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba, at maluwag na sinabi, ito ang ginagawa ng distrito ng Shengjing. Kung hindi, bakit sa palagay mo ang kanilang bilang ng mga dayuhan ay sumabog? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay biglang natauhan. Bahagyang tumango si Zukir. Nalutas din ang bagay na ito ang kalituhan sa kanyang puso. Ang superpower ay isa ring uri ng enerhiya. Kapag kumakain ang mga tao ng pagkain, nagiging malakas sila. Magsunog ng apoy gamit ang mga uling at mararamdaman mo ang init. Ang enerhiya ay hindi nabubuo o nawawala, lumilipat lamang ito. Kaya bakit hindi tayo makahanap ng isang paraan upang i-convert ang iba pang mga enerhiya sa mga superpower? Maaaring may ilang paraan, ngunit hindi ito nakita ni Zukir sa nakaraan. Ang hitsura ng alupihan sa lupa ay bumubuo para dito. Siyempre, patuloy ni Zhang Yi, kung mas mataas ang antas, mas mababa ang rate ng conversion ng enerhiya. Kung gusto mong makakuha ng antas ng epsilon na Earth Centipede, malamang na kailangan mong umasa sa ilang mga espesyal na sangkap, tulad ng pinagmulan ng Diyos. O isang bagay mula sa underworld. Ngunit kung itataas natin ang ganitong uri ng bagay, hindi magiging ganoon kahirap para sa iyo at sa mga estranghero na pinili ko sa Tianhai City na mabilis na umakyat sa antas ng kapitan. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Zhang Yi. Ang pagkatukla sa Earth Centipede ay malaking pakinabang din para sa kanya, marahil kasing dami ng pagkuha ng Yuan Mine. Ipinakita ni Zhang Yi sa lahat ang mga itlog na nakuha niya mula sa pugad ng alupihan sa lupa. Marami sa mga itlog na inilatag ng ina ng insekto ay hindi napisa, kaya tinipon ni Zhang Yi ang mga ito. Sa kasalukuyan, wala pang 1,000 ang nasa kanyang kamay, sapat na upang makapagtatag ng isang malaking lupang alupihan. Bilang karagdagan, si Zhang Yi ay mayroon ding malaking bilang ng mga bangkay ng alupihan sa kanyang mga kamay. Kabilang sa mga ito, ang mga nasa antas ng kapitan at mas mataas ay maaaring manguna at magamit ito para sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Ang mga bangkay ng low-level Earth Centipedes ay iniiwan upang magsilbing pagkain ng mga bagong silang na Earth Centipedes. Anyway, ang mga mababang antas na nilalang na ito ay walang gaanong katalinuhan. Maaari pa silang nguya ng mga bato. Natural, nakakain din sila ng sarili nilang kadugo kapag sila ay nagugutom. Napaka-perpekto ng ideya ni Zhang Yi.
He said, as long as we establish complete industrial chain, we will be able to have steady stream of high-level aliens in the future. He said with a smile and snapped his fingers, of course, this is only theoretical possibility. For now, we have to conduct experiments to improve your strength. As for the others, that will happen in the future. It is not easy to complete this plan. No one has ever cultivated earth centipedes, so everything can only be done by fumbling. And the risks of raising such ferocious beasts must also be considered. After everyone discussed it, they decided to build a sturdy enough breeding ground underground in the shelter. The incubation was left to Zukir, the most knowledgeable person in the field of biology. Inabot ni Zhang Yi at hinawakan si Huahua, na tamad na nakahiga sa sofa. Huahua, kapag may libreng oras ka, pananagutan mo ang pagiging administrator. Kung makatagpo ka ng masuway na alupihan sa lupa, ikaw ang unang makakain nito. Mew! Tamad na ibinuka ni Huahua ang kanyang bibig at sumang-ayon sa bagay na ito. Nang maglaon, ipinamahagi din ni Zhang Yi ang pinagmula ng Earth Centipede na nakuha niya sa lahat. Itinago niya ang ilan para sa kanyang sarili, ngunit hindi gaanong. Dahil na yon ang pinagmula ng klase ng Delta, ay wala nang gaanong halaga sa kanya. Gayunpaman, kumpiyansa si Zhang Yi na pagkatapos masipsip ang mga pinagmulan ng Earth Centipedes na ito, ang kabuang lakas ng shelter ay lubos na mapapabuti. Ang kanyang layunin ay upang ipromote ang lahat sa antas ng kapitan. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili kung makatagpo sila ng mga katulad na aksyon sa hinaharap. Masayang tinanggap ng lahat ang kanilang bahagi sa pinagmulan ng dayuhan na hayop at bumalik upang makuha ito. Pagkabalik ni Fatixu, lagi siyang tulala, mukhang na-distract siya. Kinuha ni Zhang Yi ang isang captain level na Earth Centipede Core at ibinigay ito sa kanya, tinapik ang kanyang balikat at sinabing, huwag ka nang mag-isip, i-absorb mo ito at pagbutihin mo ang iyong lakas. Napakalaki ng mundo at marami kang makikilalang magagandang babae sa hinaharap. There will always be one that suits you. Noon lamang ibinaba ni Fatixu ang kanyang ulo at sumulyap sa kaibuturan ng alien beast na dala ni Zhang Yi. Ito ay isang masiglang puso. Boss, mapapalakas ba ako ng bagay na ito gaya niya? Sabik na tanong ni Fatixu kay Zhang Yi daw. Ang nisya na sinasabi niya ay siyempre si Liang Yang. Kahit na malaman na siya ay isang maliit na babae, hindi pa rin tuluyang bumitaw si Fatixu. Tinapik ni Zhang Yi ang kanyang dibdib at may kumpiyansang sinabi, kunin mo ito at i-absorb, at pagkatapos ay maglaan ng oras sa pagsasanay sa iyong sarili. Kapag natapos na ito, ang iyong power index ay hindi bababa sa 9,000 puntos. Kung ito ay mas mababa sa 9,000 puntos, maaari kang pumunta kay Brother Yi. Kuya i-make up para sa'yo. Gusto kong magsabi ng totoo. Nagliwanag ang mga mata ni Fatixu, at inabot niya ang kaibuturan ng alien beast. Boss, gumaan ang pakiramdam ko sa mga salita mo. Hehe, kung hindi ko na maabutan si Yang Yang noon, kailangan mong bumawi. Inikot ni Zhang Yi ang kanyang mga labi at inilibot ang kanyang mga mata sa kanyang puso, pupunan kita ng isang itlog. Masayang umalis si Fatixu. Sinulyapan ni Zhang Yi ang makapal na nyebe sa labas ng bintana, nagpalit ng damit at lumabas ng bahay. Dumating siya sa gilid ng Lujiang River, lumakad sa yelo na kasing tigas ng bakal, at pagkatapos ay inabot niya at kumatok ng malakas sa yelo. Boom boom boom! Ang tunog ay hindi malakas, ngunit hindi nagtagal, isang piraso ng yelo ang pumutok sa isang siklik. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking bilog na ulo mula sa ilalim ng yelo. Lumilibot ang mga mata ng palaka sa paligid, at may pagkalito dahil kakagising niya lang. Ngunit matapos makita ng malinaw si Zhang Yi sa kanyang harapan, masaya siyang tumawa. Wow! Zhang Yi, kaibigan ko. Bumalik ka na. Just closed my eyes and woke up to see you, which is really makes me happy. Hoy, ang tagal mong nawala this time. Umiti si Zhang Yi at nagsabi, mga kalahating buwan na lang. Iniunat niya ang kanyang kamay sa likod niya, gusto mo bang sumama sa akin at uminom ng mainit na kape? Ang palaka ay lumabas mula sa ilalim ng yelo na may malakas na pop at tumalon sa harap ni Zhang Yi. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sinundan ng palaka si Zhang Yi sa kanlungan. Maingat niyang pinagpag ang mga ice shavings sa kanyang katawan sa labas. Ang malaking chinchilla ay nakahiga sa harap ng fireplace na may malaking tiyan.
Nang makita ang palaka na paparating, tuwang-tuwa rin ito, ibinuka ang bibig at napasigaw ng kiang. Kakaiba ang tunog, medyo parang baka umuungol, at medyo parang ungol ng isang makalumang laden ang magsimula. Hey, my friend. Long time no see. Umiti ang palaka at binati ito. Nagbuhos si Zhang Yi ng isang tasa ng mainit na kape para sa palaka. Maganda nitong hinawakan ang hawakan ng tasa at ininom ang kape sa isang lagok. Kung ikukumpara sa malaking bibig nito, mukhang maliit at cute ang tasa ng kape. Pagkatapos uminom, lumapit ang palaka sa malaking chinchilla, at saka naglabas ng recorder sa fold ng mataba nitong tiyan. Marami siyang nakipag-chat sa malaking totoro, at pagkatapos ay itinuro ang recorder sa kanyang kamay. Halatang hindi naiintindihan ng malaking totoro ang kanyang sinasabi, ngunit naiintindihan pa rin niya ang ibig niyang sabihin. Ang isa sa palaka at ang malaking chinchilla ay tumugtog ng recorder, at ang isa naman ay tumugtog ng kakaibang hugis na plauta, at nagsimula silang tumugtog ng pamilyar na musika. Si Zhang Yi ay nakahiga sa sofa, ang kanyang mga paa ay nakakrossed sa kabilang dulo ng sofa, nanonood ng mga programa sa Ri nang hindi nagmamadali. Susunod, hintay natin ang balita mula kay Lukeran. Puno siya ng mga inaasahan para sa misteryosong lilang kristal. Si Zhang Yi ay nanood ng AE at nakatulog ng walang malay. Nang magising siya at idilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang dalawang pares ng malalaking bilog na mata na nakatitig sa kanya sa itaas ng kanyang ulo. Nagulat si Zhang Yi. Nang tignan niyang mabuti, nalaman niyang palaka at chinchilla pala ang mga yon at naaliw siya. Siya ay may likas na kamalayan sa panganib at kahit sa kanyang pagtulog, mahirap para sa sinuman na lumapit sa kanya ng tahimik. Maliban kung ang kabilang partido ay walang masamang intensyon sa kanya, si Zhang Yi ay hindi maaalerto. Hoy, bakit hindi kayo tumigil sa pagtugtog at pagkanta? Kwak! May sasabihin sa'yo si Big Totoro. Sumayaw ang palaka at sinabing puno ng excitement ang mukha. Mukhang nagulat si Zhang Yi, may sasabihin ba ito sa akin? Ang malaking chinchilla ay may isang walang muwang na hitsura at isang mabilog na mukha na kung saan ay lubhang nakalulugod sa mata. Gayunpaman, hindi pa naiintindihan ni Zhang Yi at ng iba pa kung anong uri ito. Ngunit ngayon, may hula si Zhang Yi sa kanyang puso. Marahil ito ay hindi isang biological mutation sa lupa, ngunit isang species mula sa underground world. Ang wika ng malaking pusa ay hindi maintindihan ng mga tao. Minsang hiniling ni Zhang Yi kay Lukeran na subukang gumawa ng translation machine para dito. Ngunit walang sapat na impormasyon tungkol sa partikular na species na ito, at ang pananalita nito ay mahirap maunawaan. Mabagal lamang itong masuri at mauunawaan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na tawag nito. Kaya medyo na-curious si Zhang Yi sa sinabi ni Frog. Paano mo nalaman? Napangiti ang palaka at sinabing, sa totoo lang, dahil sa itsura ng palaka, parati itong nakangiti, kwak. Sabi ko, ang musika ang unang makakarating sa puso ng mga tao. Naiintindihan ko ang sinabi nito. Oh, so anong sabi? Umupo si Zhang Yi na naka-cross-leg, na may pagtataka sa kanyang mukha. Sinabi ng palaka, sakripisyo, ritual, espiritu. Sumimangot si Zhang Yi at nag-isip sandali, at biglang may napagtanto. Ibig mong sabihin, yung purple na kristal. Ibinuka ni Frog ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko rin alam. Nararamdaman ko lang ang kahulugan nito sa pamamagitan ng musika. Nagsimula ring tumahol ang malaking chinchilla, at ang sigaw ay parang pamilyar kay Zhang Yi. Tila pagkatapos bumalik mula sa Qinling Mountains sa ilalim ng lupa, madalas itong tumahol ng ganoon. Hindi gaanong pinansin ni Zhang Yi ang mga oras na yon, iniisip na gutom lang ito. Sa hindi inaasahan, talagang naalala nito si Zhang Yi kung ano ang bagay na yon. Isinuot ni Zhang Yi ang kanyang tsinelas at tumayo, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Big Totoro. Big Totoro, alam mo ba kung paano ginagamit ang bagay na yon? Tumingin ang malaking chinchilla kay Zhang Yi. Nakaharap sa taos-pusong tingin ni Zhang Yi, kumurap ito ng 2 beses at saka tumagilid ang ulo. Ano? Zhang Yi. Hindi pa rin nakakapag-usap ang wika at walang ideya ang malaking totor. Medyo hindi nakaimik si Zhang Yi, kaya't kinailangan niyang sabihin sa palaka, palaka, guguluhin kita para paglaruan pa ang aming malaking chinchilla sa hinaharap. Kung may marinig kang muli itong sinasabi, mangyaring sabihin sa akin, okay? Kwak! Kaibigan ko! Nakangiting sabi ng palaka. Nag-isip sandali si Zhang Yi,
Kumuha ng dalawang alupihan mula sa magkaibang espasyo, iniabot ang isa sa malaking tsintsila at ang isa sa palaka. Tuwang-tuwa ang malaking tsintsila. Ang alupihan ay doble ang laki nito. Ngunit hawak nito sa magkabilang kamay ang mahabang katawan ng alupihan at ibinuka ang malaki nitong bibig na cute na lumabas ang bibig na puno ng pangil. Bita! Sunod-sunod na nakagat ang matigas na katawan ng alupihan sa lupa at tumalsik ang berdeng dugo sa kanluran. Ang higanteng tsintsila ay madaling kumagat sa laman at dugo ng alupihan sa lupa, tulad ng pagkain ng cream puff. Naisip ni Zhang Yi ang lahat ng ginawa ni Big Totoro sa mundo sa ilalim ng lupa, at naisip niya sa kanyang sarili, ano ba ang taong ito? Tila ang mga kuko ay napakatulis at madaling maputol ang mga pormasyon ng bato sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi malakas. Tumingin si Frog kay Zhang Yi na may kakaibang hitsura. Bakit mo ako binibigyan nito? Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin sa palaka, at nakangiting sinabi, isang munting regalo na ibinalik ko para sa iyo. Ang power index ay hindi bababa sa 9,000 puntos. Pagkatapos na masipsip ito, ikaw ay lalakas. Ibinuka ng palaka ang kanyang mga kamay at umiling, aking kaibigan. Hindi ako interesadong maging mas malakas. Sinabi ni Zhang Yi, may ilang mga bagay na hindi mo kailangan, ngunit hindi mo mabubuhay kung wala ang mga ito. Ang pagpapalakas ay palaging isang magandang bagay, at ang karne ng insekto na ito ay napakasarap. Nag-isip sandali ang palaka at sinabing, okay, may sense ang sinabi mo. Salamat sa regalo. Tinanggap ni Frog ang Captain Level Centipede na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi. Hindi alam ni Zhang Yi ang lakas ng palaka. Ang palaka ay isang pacifist at hindi kailanman gumawa ng anumang aksyon laban sa cockroach tide dati. Kadalasan, mahilig siyang humiga at matulog sa putikan sa ilalim ng lawa. Kahit na matagal nang hindi kilala ni Zhang Yi si Frog, mahal na mahal niya ang lalaking ito. Ang gayong walang malasakit na tao ay madaling makahawa sa iba sa kanyang paligid at makapagpapasaya kay Zhang Yi. Sa susunod na mga araw, ang pinakaabalang tao ay si Lukeran. Kailangan niyang pangasiwaan ang lahat ng dinala ni Zhang Yi mula sa Qinling Mountains. Sa kabutihang palad, kailangan lang iproseso ng Yuan Mine ang ore para kunin ang purong Yuan Stone. Gayunpaman, nangangailangan ng oras upang pag-aralan kung paano gamitin ang bagong sangkap na ito ng enerhiya. Bilang karagdagan, ito ay upang pag-aralan ang lilang kristal, na kung paano gamitin ang ritual na espiritu. Sa mga panahong tulad nito, laging nandyan si Zhang Yi upang tumulong sa pag-iwas sa mga aksidente. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaliksik, sa wakas ay nakahanap si Lukeran ng paraan upang mailabas ang enerhiya at ginabayan ito. Ito ay isang napakakomplikadong katawan ng enerhiya dahil naglalaman ito ng kapangyarihan ng emosyon. Ang isang sakripisyong espiritu na kasing laki ng isang braso, ang enerhiya na ipinadala sa pamamagitan ng komplikadong mga instrumento at kagamitan ay aktwal na kumakain ng dose-dosenang malalaking lalagyan ng imbakan ng enerhiya. Kapatid, ang enerhiya sa kristal na ito ay halos kapareho ng sa pinagmulan ng Diyos at ng pinagmulan ng duwende. Ngunit hindi ito eksaktong pareho. Nakarating si Lukeran sa konklusyong ito pagkatapos magsagawa ng eksperimentong pagsusuri. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba, so, it's a good thing. Tumango si Lukeran, bilang isang energy body, dapat walang negatibong elemento dito. Matapos kumpirmahin na walang panganib, sinimulan ni Zhang Yi na subukang sumipsip ng enerhiya na ito. Inilagay niya ang kanyang braso sa ibabaw ng receiver. Sa isang iglap lang, isang hindi maipaliwanag na misteryosong pakiramdam ang agad na bumalot kay Zhang Yi. Bumuhos ang marilag at magulong enerhiya sa kanyang katawan, ngunit ang pakiramdam ay hindi katulad ng pagsipsip sa alien na pinagmulan noon. Habang hinihigop ang kapangyarihang iyon, bigla niyang naramdaman na huminto ang oras at espasyo sa paligid niya. Dahan-dahang ibinaling ni Zhang Yi ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, at lahat ng nasa paligid niya ay tumigil sa paggalaw. Ang orasan sa mesa, ang mga galaw sa mga kamay ni Lukeran, at maging ang alikabok na lumilipad sa hangin. Itinagilid ni Zhang Yi ang kanyang ulo, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga maingay na tunog ay biglang tumunog sa kanyang mundo. Lahat ng nakita niya sa kanyang harapan ay naging liwanag at anino at hinila pabalik sa napakabilis na bilis. Bigla siyang pumasok sa isang mundong puro puti. Isang serye ng mga emosyon, tulad ng pelikula, ang nagsasalungat sa purong puting mundong ito. Nakaramdam si Zhang Yi ng pamamaga at sakit sa kanyang ulo.
Parang marami pa siyang alaala, pero malabo ang mga alaalang iyon. Minsan masaya siya, minsan malungkot. Tila sa maikling sandali lamang, libu-libong taon na ang naranasan niya. Mahirap ilarawan at mahirap sabihin kung lungkot o saya. Lahat ng uri ng emosyon ay pinaghalo-halong na nagpaparamdam sa mga tao. Hindi ko alam kung gaano katagal bago unti-unting nawala ang emosyong ito. Muling iminulat ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, at ang nakita niya ay sa malawak na puting espasyo, ang hindi mabilang na puting mabalahibong bola na biglang lumitaw. Nakatayo siya doon at hindi gumagalaw ng padalos-dalos. Naramdaman na lang niya na parang panaginip lang ang lahat. Sinabi ni Zhang Yi sa kanyang puso, siguro nakatanggap ako ng isang uri ng espesyal na katawan ng enerhiya na naging dahilan upang mag-hallucinate ako na parang nalason. Bagamat hindi pa siya nakaranas ng sakit sa mata, naniniwala si Zhang Yi na tiyak na naapektuhan siya sa pag-isip at nahulog sa ilang espesyal na estado. Hindi ko alam kung gaano katagal bago unti-unting nawala ang lahat sa harap ni Zhang Yi. Bumalik siya sa totoong mundo. Bumuhos ang dalisay at kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi ito magulo at mainit, ngunit naramdaman niya na ang kanyang katawan ay sumailalim sa hindi maipaliwanag na mga pagbabago. Napakahusay, ang indeks ng kakayahan ay tumaas ng hindi bababa sa 2,000 puntos. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga kay Zhang Yi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pagkatapos maranasan ang mahiwagang karanasang iyon, naging mas mapayapa si Zhang Yi. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang katawan, na para bang nasublimate ang esensya ng buhay. Ngunit kahit bumalik sa totoong mundo, hindi nawala ang mahinang bulungan sa kanyang tainga. Parang may humiga sa tabi ng tenga niya, bumubulong ng sikreto sa kanya. Gayunpaman, masyadong malabo ang boses at hindi malinaw na marinig ni Zhang Yi ang isang salita. Inabot niya at hinawakan ang kanyang noo, sa pag-aakalang ito ay isang sekwela ng pagsipsip ng malaking halaga ng enerhiya. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Lu Keran upang tulungan si Zhang Yi. Kuya, okay ka lang ba? Normal lang ang sintomas na ito. Naranasan ko na to dati. Pero mawawala din agad. Magiging okay din eh. Nakapanatag na sabi ni Zhang Yi, tama ba ang mga sumunod na pangyayari? Kung gayon magiging maayos. Nakuha na ni Zhang Yi ang buong lakas ng espiritu ng pagsasakripisyo, ngunit pansamantala siyang pagod. Sinabi niya kay Lu Keran, kaya mo ang susunod na bagay mag-isa. Babalik ako at magpahinga muna. Tinanggihan ni Zhang Yi si Lu Keran at pinabalik siya. Ang kanyang katawan ay hindi mahina ngayon, ngunit puno ng enerhiya. Sobra-sobrang impormasyon lang ang natatanggap ng utak niya at nagkagulo saglit kaya kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Walang choice si Lu Keran kundi panoorin si Zhang Yi na umalis. Matapos mawala si Zhang Yi sa kanyang paningin, ibinaba niya ang kanyang ulo at kumunot ang noo, tinitingnan ang kanyang manipis na kalyo na mga palad. Sa panahon ng eksperimento, upang matiyak ang kaligtasan, hinihigop din niya ang kaunting enerhiya ng espiritu ng ritual. Alam niya rin ang pakiramdam na iyon. At pagkatapos itong masipsip, isang napakagandang pagbabago ang magaganap. Ito ay hindi lamang isang bagay na nagpapahintulot sa mga dayuhan na dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ngunit isang mas komplikado at mahiwagang pag-iral. Ngunit ngayon, hindi natuklasan ni Lu Keran o ni Zhang Yi ang mas malalim nitong sikreto. Bumalik si Zhang Yi sa kwarto at nahiga sa kama. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang pagandahin ang kanyang mental state. Ngunit matapos ipikit ang kanyang mga mata, hindi nawala ang malabong bulungan sa kanyang tainga. Parang may bumubulong sa tenga niya. Binuksan ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at sinilip ang silid. Walang ibang tao. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa labas ng bintana. Madilim sa oras na ito, at ang East China Sea ay nasa malayong timog silangan. Sa ilalim ng madilim na gabi, tila sunod-sunod ang tunog ng mga alon. Malakas na hinimas ni Zhang Yi ang gitna ng kanyang ilong. Sa tingin ko baka may sakit ako. Hindi na lang niya pinansin ang ingay sa tenga, hinubad ang damit, humiga sa kama, at binalot ang sarili sa kubrekama. Matulog ka lang at magiging maayos din ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Zhang Yi nang may kumatok sa pinto. Pagkagising ko, mas bumuti na talaga ang mental state ko, at nawala ang bulong-bulungan sa tenga ko. Nakaramdam siya ng energetic sa buong katawan niya, parang nasublimate ang buong pagkatao niya. Isinuot ni Zhang Yi ang kanyang damit at naglakad para buksan ang pinto.
Nakita ko si Yang Xingxin na nakatayo sa pintuan na may seryosong mukha at sinabi kay Zhang Yi. Kuya Zhang Yi, may malaking nangyari sa dagat. Natahimik sandali si Zhang Yi at pagkatapos ay nagsabi, Singdao. Tumango si Yang Xingxin. Biglang naging matalim ang mga mata ni Zhang Yi. Dumating na ba ang dapat na dumating? Kagabi. Nakatulog si Zhang Yi at nakipagpunyagi sa dyablo na bumubulong sa kanyang mga tainga. Ang 100 kilometro sa paligid ng Star Island ay talagang naging restricted area sa mahabang panahon. May mga patrol ship mula sa East China Sea Region at Ocean Fleet ng Colombian Navy malapit sa lugar ng dagat. Ang mahiwagang lugar na ito ay nagtatago ng napakaraming sikreto. Bagamat ito ay mapanganib, lahat ay nakakuha ng mga nasasalat na benepisyo mula dito. Ang panganib at pagkakataon ay magkakasabay. Kahit delikado, walang handang isuko ang treasure house na ito. Ngunit tulad ng dati ay nagpapatrolya ang barko, biglang natuklasan ng mga tripulante na may mali. Ang Star Island, na nababalot ng makapal na ulap, ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan. Nakikita mula sa layo na 100 kilometro ang layo, at nasa kalagitnaan pa ng gabi, ang lahat ng ito ay hindi halata, at kahit na tila medyo mabagal. Ngunit nang matuklasan nila ang lahat ng ito, mabilis na kumalat ang ambon. Ang mga sundalo sa barko ay agad na nagulat ng balita dito sa punong tanggapan at mabilis na tumakas sa lugar kung saan kumalat ang hamog. Nagkaroon ng pagbabago sa Star Island at ang fog sa isla ay mabilis na kumakalat patungo sa mga nakapalibot na lugar ng dagat. Ang kasalukuyang diffusion speed ay humigit kumulang 40 nautical miles kada oras. Hindi 50, 60, 70 nautical miles, ito ay darating. Hindi. Ito ang huling piraso ng boses na natanggap ng Donghai Region Naval Headquarters. Kasunod nito, ang 2 patrol ship ay nilamon ng hamog na patuloy na kumalat sa kanilang paligid at lahat ng contact ay nawala. Si Li Guangxiao, ang kataas-taasang commander ng rehiyon ng Donghai, ay nakatanggap ng paunawa at pumunta sa Combat Command Center sa lalong madaling panahon at ipinatawag ang matataas na opisyal ng militar sa magdamag. Sina Xuan Wu, Qinglong at Suzaku, pati na ang bagong White Tiger na dumating bilang kapalit, lahat ay dumating. Sa pagtingin sa satellite image na nagpapakita ng pagkalat ng fog sa Star Island sa malaking screen, at paggamit ng mga instrumento upang pag-aralan ang mga signal na ipinadala pabalik ng patrol fleet ng paulit-ulit, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay napakaseryoso. Sa kabutihang palad, sa huli, ang hamog ay kumalat lamang sa paligid ng 500 nautical miles, at pagkatapos ay tumigil sa pagkalat. Ang pagkakaroon ng lugar na iyon ay palaging isang nakatagong panganib. Sabi ni Li Guangxiao na may seryosong mukha. Inalis ni Xuan Wu ang virtual headset sa kanyang ulo, umunguya ng electronic chewing gum sa kanyang bibig, at sinabing, kung lumitaw ang halimaw sa ilalim ng Star Island Abyss, natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa buong Huaxu Kingdom ang makakapigil dito. Nakipaglaban ito sa halimaw na iyon na nakabaluti noon. Ngayon, binigyan ng rehiyon ng East China Sea ang Black Armored Weirdo ng opisyal na titulo, Gatekeeper of Hades. Ang Gatekeeper sa oras na iyon ay lumitaw, at ang kanyang lakas ay nagulat sa lahat ng mga pangunahing puwersa. Hindi man lang napigilan ni Xuan Wu ang kanyang kaswal na pag-atake at natangay siya. Kung hindi dahil sa kanyang magaspang na balat at makapal na laman, si Xuan Wu ay malubhang nasugatan. May isip na kung mayroon pang ilang halimaw sa ilalim nito, magiging mahirap para sa buong mundo na magkaroon ng kapangyarihan na pigilan sila. Medyo namutla ang mukha ni Qinglong. Wala na siyang gaanong buhay ngayon. Ang mga nakatagong sugat sa kanyang katawan ay masusugpo lamang sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, ngunit hindi siya mabubuhay ng higit sa 5 taon. Anya, kahit ano pa yan, basta carbon-based creature, hindi matatakot sa kamatayan ng pag-ibig. At least ngayon, takot na sa atin. Tumango si Li Guangxiao, at ilang matataas na opisyal ng militar sa paligid niya ay nagpahayag din ng kanilang pagsang-ayon. Ang kamatayan ng pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang hawak nila sa kanilang mga kamay ay isang makapangyarihang sandata na kayang ganap na mapuksa ang Star Island. Nagbibigay ito sa kanila ng kaunting kapayapaan ng isip. Sa sandaling ito, nagsalita din si Suzaku. Kung ang Qingdao Wugu ay ang parehong lugar sa Qinling Mountains sa Shengjing Region, kung gayon ito ay maaaring isang magandang pagkakataon para sa atin. Pagkabalik mula sa Shengjing, naramdaman ni Suzaku ang matinding pressure.
Bagamat siya ay ipinagmamalaking anak ng East China Sea Region, isang estranghero na may potensyal ng Epsilon. Ngunit si Epsilon, na hindi maaaring maging tunay, ay magiging pangalawang rate na karakter lamang sa harap ni Zhang Yi, Li Qianggong at iba pa. At kumpara sa mga taong iyon, ano ang kulang sa kanya? Baka pagkakataon lang na makapasok sa isang lihim na kaharian at makakuha ng kayamanan.